Ito ang pagpapatuloy ng interview kay Master Eds, ang pinaka sikat na meteorologist ng bansang Pilipinas. Master Eds, tanong lang, ano ba ang pagkakaiba ng ng La Nina sa El Nino phenomenon? Kung napapansin mo, Oh. La Nina, El Nino. Mm. Pangalan ng babae, pangalan ng lalaki. Ah. La Nina, Oh. maraming tubig, maraming ulan. Ah. Ibig sabihin, water. Oh. El Nino. Oh. El Nino. Nino mulak. Batak. Tuyot. Lalamunan. Alam mo na. Master. Salamat. Okay. Master, bakit naman ang typhoon ay madalas lumilihis ng diretsyon at kapag storm ay madalas sumasapol? Di ba pag typhoon, Oh. mas malakas. Mas pag sinabing storm, mas mababa. Kumbaga sa English, higher, lower. Oh. Kaya mas mabilis o mas diretso ang takbo ng storm dahil sa lower. Konsepto ng aerodynamics. Paano yun? Parang sasakyan, pag lowered, mas mabilis. Pagka higher, may potential na lumihis. Ganun lang talaga. Make sense? Makes sense, Master Reds. Master Reds, ano naman ang kaibahan ng hurricane sa typhoon? Imported. Ang pagkakaiba talaga nila, yung designer o yung inventor. Oh? Yung hurricane, ang designer si Beyonce. Typhoon, si April Boy. Kaya kung napansin mo, Hurricane Katrina. Diba? Stateside. Pag typhoon, Undoy. Pidring, Kiel. Diba? Bakya. Yun. Yun pala yun? Simple. Talaga? Diba? Nagtataka lang ako, Master Eds. Tuwing manonood ako ng balita, diba balita? Channel 7 tsaka na Channel 2. Bakit pangalan ng tao ginagamit sa pag-identify ng bagyo? Ganun talaga, pare ko eh. Kasi mahirap naman kung yung bagyo pangalan natin sa gulay. Imaginein mo na lang bagyong singkamas. O bagyong talong, o bagyong okra, di ba, corny? Oo nga.